Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York, God bless po sa inyong lahat. 53. Bullshit. May sumigaw. Iyan ang bakas ng katitiklap mo lang. Sinira mo ang isang sikat na legendary painting at zat-zat ka pa rin ng zat-zat dito. Maniwala ka man o hindi sa sapakin kita. Oo, ito ang ebidensya mo. Sa palagay mo ba ay tanga kami? O wala ka na sa tamang pag-iisip mo? Harvey, pwede ba huwag kang masyadong magpatawa? Pilasan mo at lumuhod ka na. Kung patuloy mong gagalitan ang lahat, mabubugbog ka. Paulit-ulit ding ngumisi si Luis Zarate. Bagaman nagpaliwanag ng mabuti si Harvey York, wala siyang anumang katibayan para suportahan ang kanyang mga salita. Ang lahat ay haka-haka lamang. Wala itong silbi. Sa kasong ito, tiyak na maniniwala ang lahat kay Charles Zarate, hindi kailanman maniniwala sa kanya. Tiningnan ni Harvey si Luis na parabang nakatingin siya sa isang tanga. Pagkatapos ay sinabi niya, "Boy, hindi ganun ka-Jose ang master mo. Naiintindihan ko kung bakit iyan lang ang kaya mo. Pagkatapos nito, mas mainam kung kukuha ka ng mas mahusay na master. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa kanya." Tinapot ni Harvey sa balikat si Luis nang may paghihinayang matapos magsalita. "Kung talagang kumpiyansa ka, ilabas mo ang ebidensya mo, gusto kong makita ito. Kung hindi mo kayang maglabas ng konkretong ebidensya, mas masahol ka pa sa patay." Tinuro ni Luis si Harvey at minura. Napangisi siya at nais niyang lamunin siya sa isang kagat. Ngumiti si Harvey at tinuro ang tupi ng painting. Bahagyan niyang sinabi, "Alam mo ba kung bakit ko tinupi ito? Dahil ito ang flaw na sinadyang iwanan ni Gerald Morton." Gumamit si Jasper Higgins sa kanyang painting ng isang uri ng papel na saganang ginawa ng pamilya Don sa Timog. Noong 13th century, sikat na sikat rice paper ng pamilya Don, ngunit pagkatapos, bumagsak ito, at kalaunan ay nawala ang manufacturing process ng ganitong uri ng papel. May malaking feature ang ganitong uri ng papel. Gaano mo man katigas tupiin ito, ibabalik ito sa dati nitong anyo. Pagdating naman sa imitasyon, mananatili habang buhay ang bakas kapag ginagawa iyon. Wow! Sa sandaling ito, nagtipon-tipon halos ang lahat at tiningnan ng mabuti ang tupi. Ito ay dahil na sa katwiran ang mga sinabi ni Harvey. Mahirap para sa mga tao na maghanap ng dahilan para makipagtalo sa kanya. Hindi napigilan ng puso ni Rosalie na iswel na tumibok ng mabilis. Lalo niyang hinangaan si Harvey nang tumingin siya. Tiningnan rin niya ng mabuti ang Tiger Howell Mountains, subalit wala siyang nakitang mga flaw. Gayunpaman, nakita ni Harvey ang authenticity ng painting na ito mula sa isa pang pananaw at inalam din ang pinagmulan nito. Hindi kaya, lagi siyang nadiyan sa antique industry. Paano niya nagawa ito? Namangha si Rosalie sa sandaling ito. Medyo namula ang mukha niya nang tumingin siya kay Harvey. Sa sandaling ito, naglakad na sa madla si Mandy Zimmer. Nakita niya ang ekspresyon ni Rosalie. Nag-aalala siya at hindi naging komportable. Pareho silang babae, alam na alam ni Mandy kung ano ang ibig sabihin ng ekspresyon ni Rosalie nang nakatingin siya kay Harvey sa ngayon. Samantala, hindi alam ni Mandy kung anong ekspresyon ang dapat niyang ipakita. Palagi niyang iniisip na walang silbi ang asawa niya. Ngunit bakit siya naging popular sa mga kababaihan sa labas? Masyadong mahiyain si Ella Graves sa kanya. Kahit na ang isang kilalang karakter na tulad ni Rosalie ay may crush sa kanya. Posible bang napakasikat ng kanyang walang silbing asawa? Sa oras na ito, medyo natulala si Luis. Kahit meron siyang kaunting kaalaman sa pag-appraise ng mga antique, hindi pa rin siya umabot sa master level. Kahit na nais niyang pabulaanan si Harvey sa sandaling ito, hindi niya alam kung saan magsisimula at hindi siya makakita ng tamang tiyempo. Nakasimangot si Charles at sinabi, "Harvey, marami kang magagandang puntos. Pero teorya mo lang ang lahat, kasama ang tuping binanggit mo. Pati na rin ang sinabi mo tungkol sa rice paper. Teorya mo lang ito. Wala kang matibay na ebidensya. Hindi mo pwedeng sabihing nanalo ka ng dahil lang dito. Hindi ka pwedeng tumalon sa conclusion at sabihin na peke ang painting ng walang anumang patunay. Hindi ba masyadong nakakatawa ito?" Kabanata 354.
Ignoranting tanga na gumagawa ng mga irresponsibleng pahayag. Pagod na akong makipagtalo sa iyo. Galit na tumingin si Charles Zarate kay Harvey York, saka binaling ang kanyang tingin kay Shane na Iswell. Shane, ikaw ang patriarch ng pag-appraise ng mga treasury. Maniniwala ang lahat kung ano ang sasabihin mo, kung i-appraise mo ang painting. Tama yan. Master na Iswell. Gawin mo ang iyong bagay. Oo. Huwag mong hayaang insultuhin ng live-in son-in-law na ito ang reputasyon ni President Zarate. Naniniwala kami na si Master na Iswell, sa iyong stature at identity, hindi mo basta-basta huhusgahan ito. Napatingin si Shane sa mga mata ni Charles, pagkatapos ay naghanap sa paligid ng isang magnifying glass at sinimulang tingnan ng mabuti ang painting. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik siyang nagsalita. Mukhang malinaw ang masiglang tigre sa painting at makapangyarihan. Mula sa pananaw na ito, authentic ang painting na ito, walang alinlangan. Wow! Hindi makapaniwala ang madla at gulat na gulat. Nagbigay ang live-in son-in-law na ito ng kanyang blind analysis na parabang alam niya ang kanyang sinasabi, hindi masama ang resulta. Ngunit papaano ito naging peke kung sinabi ni Master na Iswell na hindi naman? Basura! Narinig mo yun. Lumuhod ka na. At gumapang palabas dito. Agad na pinagalitan ni Louis Zarate si Harvey matapos maging masigla sa mga sinabi ni Master Shane na Iswell. Louis, huwag kang magalit sa kanya. Malamya lang talaga si Harvey. Biro lang ito, huwag niyo itong seryosohin. Balisa si Rosalie na Iswell, agad siyang pumunta sa harap ni Harvey sakaling pilitin siyang paluhurin. May nais sanang sabihin si Mandy Zimmer, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang makitang pinuprotektahan ng ibang babae ang kanyang sariling asawa ay tiyak na pinaasim ang kanyang puso. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng panghihinayang sa pakikipag-away kay Harvey. Kung hindi dahil doon, siya dapat ang taong magmakaawa para kay Harvey at nakatayo kasama niya sa harap ng lahat ng paghihirap. Bata, sinabi ko na sa iyo dati, dapat kang magpakumbaba at matutong rumspeto. Huwag kang mahiya sa pagbibigay ko ng leksyon sa araw na ito. Kumilos si Charles na parang isa siyang ermitanyo. Bata ka pa, normal sa iyo ang maging mali ang hatol mo, pero para sa iyo na sobrang yabang mo pa rin kahit pagkatapos nito. Ngayon, iyon ang pagkakamali mo. Matapos ang kanyang pagsasalita, tumingin siya kay Louis. Alam agad ni Louis ang pinapahiwatig niya. Gumapang ka na. Palabas dito. Galit na utos ni Louis. Natural na may ilang mga bagay na hindi kayang gawin mismo ni Charles dahil sa kanyang katayuan. Ngunit hindi siya makatulog kung hindi niya laitian ng husto ang live-in son-in-law na ito. Oo. Gumapang ka na palabas dito. Live-in son-in-law ka lang, walang talento pero ang tigas ng ulo mo. Si President Zarate ay isang master figure pagdating sa pag-appraise ng painting at calligraphy. Masyado ka pang bata para makipagkompetensya sa kanya. Hindi naman ganun kasama ang matalo kay President Zarate. Narinig ko na dati na isang walang silbing basura ang live-in son-in-law na ito, ngayon ay first-hand ko itong naranasan. Lalong umasim ang mukha ni Mandy nang makinig siya sa sinabi ng madla. Si Rosalie din ay nagpakita ng mapulang mukha. Ang ilang mga tao lamang mula sa pamilya Zimmer ang nagkatinginan sa isa't isa, pagkatapos ay masaya silang tumawa. Lalo na kay Zack Zimmer, kapag mas mataas ang katayuan mo Harvey York, mas malaking banta niya siya kay Zack mismo. At kung mas marumi si Harvey, mas masaya siya. Marahil ay maaari niya ring gamitin ito para sipain si Mandy sa pedestal nito. Si Senior Zimmer lang ang naguluhan. Sa isang banda, nais niyang gamitin ang relasyon ni Harvey at ang mga na-Iswell para umangat sa ranggo para sa pamilya Zimmer. Sa kabilang banda, wala siyang ibang hinangad kundi mapahiya si Harvey. Lubos na nalito ang puso ni Senior Zimmer. Agad niyang ginusto na wakasan ang kanyang buhay sa pagtingin sa ekspresyon ni Harvey sa kanyang mga mata. Ang laking gulo ng ginawa ng live-in son-in-law na ito, paano patatayo ang pamilya Zimmer sa niyamhi sa hinaharap? Ganyan na ba kainip kayong lahat? Sinabi ni Harvey, hindi iniisip ang iba. Hindi niyo ba naisip lahat na hindi pa tapos si Master na Iswell sa pagsasalita?
Hindi ba kayo natatakot na mapunta sa maling panig kapag natapos na siya? At 355. Galit na galit si Charles Zarate, agad na nawala ang aura niya. Pagkatapos ay naiinis siyang tumingin kay Harvey York. Binata, anong pinagsasabi mo? Sinabi na ni Master na Iswell na tunay nga ang painting na ito, pero narito ka pa rin at zat-zat pa rin ang zat-zat. Hindi mo pinagdududahan ang paningin niya ngayon, di ba? Si Shane na Iswell ang patriarch ng Treasury Appraisal, sino ang maglalakas loob na questionin ang kanyang mga kakayahan? Ang isang mababang live-in son-in-law na ayaw umamin sa kanyang pagkakamali pagkatapos nito, hindi talaga siya takot sa kamatayan. Sa sandaling iyon, ang lahat sa fair ay hinusgahan si Harvey ng may pagkasuklam. Inikot ni Shane na Iswell ang kanyang kamay sa tagiliran. Pakiusap sa lahat. Tama si Harvey. Bakit hindi niyo ako hayaang patapusin munang magsalita? Ha? Hindi pa tapos magsalita si Master na Iswell. Ngunit sinabi na niyang tunay ang painting. Pabawiin ba niya ang sinabi niya? Para sa isang live-in son-in-law. Ganun ba siya talaga kahalaga? Patuloy na sinabi ni Shane, tunay ang painting na ito, oo. Pero hindi ito painting ni Jasper Higgins mismo, sa halip ay ipininta ito ni Gerald Morton, isang imitasyon ng painting ni Jasper Higgins. Agad na nanginig ang lahat matapos magsalita si Shane, at hindi makapagsalita. Walang nag-akala na makakaligtas si Harvey sa sitwasyong ito. Ang painting ay mula talaga kay Gerald Morton. Ibig sabihin din nito na sa laban na ito, natalo si Charles at nanalo si Harvey. Sa sumunod na sandali, umalangaw ang pagkagulat ng buong madla. Lahat sila ay tumingin kay Harvey na parang isa siyang halimaw. Walang galang na kinuha ni Harvey ang antique Rolex sa stand at sinuot ito sa kanyang kamay. Pagkatapos ay mabilis niyang tiningnan ito at saka ngumiti. Nawalan ako ng relo dati, salamat sa iyo, President Zarate. Ikaw, galit na galit si Charles sa puntong nanginig siya. Mabilis na namuo ang galit sa loob niya. Pagkatapos ay paralisado siyang napaupo sa sahig. Master. Mabilis na binuhat ni Louis si Charles mula sa sahig, saka tumingin ng masama kay Harvey. Harvey, mabuti pang ibalik mo ang relo sa master ko. Hindi karapat-dapat ang live-in son-in-law na tulad mo na suotin iyan. Sa palagay ko ay hindi mo na problema kung angkop ito sa akin o hindi. Kung gusto ko ito, ipapasuot ko pa ito sa aso ko sa aking bahay. Wala nang kinalaman ito sa iyo. Inikot ni Harvey ang kanyang mga mata. Nagsimulang kumibot ang mga mata ni Charles, saka lalo siyang nanginig. Pinuhat na ni Louis si Charles, aalis na sana, hanggang sa naglakad si Harvey sa harapan nila. Luhod. Harvey, ikaw. Napangisi si Louis, sa kanyang case tayuan ngayon, paano siya luluhod sa sandaling ito? Kung luluhod siya, labis siyang mapapahiya at ang kanyang master. Louis, pastahan ito. Ang pinakamahalagang sa propsyong ito ay tiwala. Kung hindi mo alam kung paano tumupad sa iyong pangako, masaya kitang tuturuan ng leksyon. Sabi ni Shane mula sa likuran. Kapanapanabik ang laro, at nasiyahan din siya sa kanyang karanasan. Ngunit sino pa man, kung pupuste sila sa antique fair na hinast ng mga naiswell, kailangan nilang tuparin ito. Naging maasim ang mukha ni Charles. Isang higanti si Shane sa mga kalalakihan at propesyon, walang nangahas na kalabanan siya. Lumabas pa nga siya para sabihin ang lahat ng iyon. Kung hindi tuparin ni Louis ang kanyang pangako, magiging malubha ang posibleng mangyari. Nang hindi nagdadalawang isip, mabilis na lumuhod si Louis habang tumunog ang kanyang tuhod sa pagtama nito sa sahig at binagsak ang kanyang ulo sa sahig. Sa sandaling binagsak niya ang kanyang ulo sa sahig, naging kaawa-awa ang kanyang facial expression. Talagang masama itong tingnan. Harvey, hindi pa tayo tapos. Patuloy na binigkas ni Louis ang mga salitang iyon sa kanyang ulo, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin ito. Kinilabutan siya kay Shane. Pagkatapos ay binuhat niya si Charles mula sa sahig at mabilis na umalis sa hall parang asong gala sa Calle Cantotinio Street. Nakita ito ni Shane at ngumiti lang nang walang binitiwang salita. Palaging may masamang intensyon si Charles at ang kanyang estudyante, sinubukan pa nilang akitin si Rosalina Iswell.
Ang mapahiya sila sa kamay ni Harvey sa araw na ito, kay Shane na iswell, ay isang magandang plano din. Sa sandaling iyon, masaya siya na parang isang batang may sorbetes. Alright, mga kaibigan. Magpatuloy tayo sa mga susunod na mga antek. Dahil hindi pinigilan ni Shane ang anumang bagay, pinayagan niyang ilabas ng mga tao ang mga natitirang mga antek para ma-appraise. At dahil sa nangyari kanina, nakatuon ang lahat kay Harvey, umaasang i-appraise niya ng husto ang mga antek. Kabanata 356. Agad nagsimula si Harvey York sa pag-appraise sa mga antek. Malamang ay nagmula sa 12th century ang short sword na ito. Kahit na medyo nabulok ito, normal lang ang maliit na patina sa mga ganitong bronzeware. Malamang magmula sa 15th century ang chandelier na ito, ay binigay sa isang palasyo. At ang thumb ring na ito dapat ang legendary ring na ginamit ni Prince George para sa pangangaso. Nanigas si Shane na iswell nang matapos mag-appraise ni Harvey. Pagkatapos ay pumalakpak siya para kay Harvey matapos bumalik sa kanyang diwa, puno ng kasiyahan. Gifted, talagang gifted si Harvey sa pag-appraise ng mga treasury, na ginagawang mukhang madali ang propesyon. Hindi lahat ng nasa larangan ay kayang maging ganito. Sayang na wala siyang anumang interes na maging matagumpay sa propesyon. Ang bagay na napakahalaga sa paningin ni Charles at ng kanyang estudyante ay wala lang para kay Harvey. Ang isang lalaking tulad niya ay isang napakahusay na tagapagmana ng mga naiswell. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan niya hihiwalayan ang asawa niya. Nagbitiw si Shane ng napakalaking buntong hininga habang nakatingin sa kanyang mahal na apong hinahangaan si Harvey mula sa malayo. Kung nais ng kanyang anak na magkaroon ng live-in son-in-law, pipila ang mga tao mula sa provincial capital hanggang sa Paris ng France. Ngunit kailangan niyang maging interesado sa partikular na lalaking ito. Kasabay ng pag-appraise ng tatlong mga item, natapos na ang antique fair. Meron ding pinag-uusapan si Harvey sa mga gathering para sa mga upper class sa lipunan. Nakakalungkot na sa kabila ng pagkakaroon ng ilang klase ng katayuan sa nasabing propesyon, wala masyadong mga kasunduan ang makakagawa ng milyon-milyong lamang sa pag-appraise ng treasury para sa mga upper class na tao. Dahil kay Shane na ang kanyang pamilya ay nakakakuha ng walang katapusang respeto mula sa kanila. Tungkol kay Charles, nakakuha lamang siya ng respeto sa pakikihalubilo sa mga first class na pamilya at pagtatrato sa kanila ng maayos. Si Harvey naman, sa kabila ng pagiging pambihira niya sa kanyang naging performance ngayon lang, ang mga mahiwagang talentong iyon ay kinonsidera lamang ng walang silbi ng mga upper class na tao. Maaari nilang pag-usapan si Harvey pagkatapos kumain sa mga susunod na araw, ngunit pagkatapos ng ilang araw ay makakalimutan nila siya. Maliban kung nais talaga niyang umunlad sa nasabing propesyon. Sayang at wala siyang interes dito. Naiintindihan din ng lahat na nais lamang ni Harvey na maging malapit ang mga naiswell para sa katanyagan, at ang mga naiswell ay mataas lamang ang tingin sa kanya para lamang sa kanyang mga treasury appraising skills. Sa madaling sabi, isa lamang siyang kasangkapan, isang mapagpakumbabang utusan. Ginamit ang sitwasyong ito para sumikat. Masyado siyang nag-iisip. Naglakad si Harvey palabas ng Niamey Grand Hotel at nakita ang pamilya Zimmer sa labas nang naghihintay sa kanya. Galit na galit si Zach Zimmer papunta sa kanya. Matagal nang nakaalis ang mga taong dumalo sa antique fair, malinaw na naghintay ang pamilya Zimmer sa kanya. Harvey, sa palagay mo ba ay malaking tao ka na dahil lamang may konti kang talento sa pag-appraise ng mga treasury? Pinahiya mo ako ngayon lang, hindi kita hahayaang makawala dito. Nagngingit-ngit si Zach, nagbanggaan ang kanyang mga ngipin, pinipigilan ang sarili na sipain si Harvey. Ginawa ko iyon. Ngumiti si Harvey. Ikaw mismo ang pumusta, sa palagay ko ay wala akong masyadong kinalaman doon. Kung hindi dahil kay Rosalie na Iswell, sa palagay mo ba ay luluhod ako sa isang maduming asungot na katulad mo? Sa palagay mo hindi ka na mahahawakan dahil lang medyo malapit ka sa mga naiswell. Isa ka lang maruming gamit sa kanilang mga mata. Kapag tapos ka na nilang gamitin, itatapon ka na lang nila na parang wala ka lang. Sa tingin mo talaga ay pwede mong gamitin ang sitwasyong ito para umakyat sa ranggo. Mangarap ka.
Nagbigay si Zack ng isang mabangis na suntok papunta sa mukha ni Harvey. Malamig na ngumiti si Harvey. Wala ka naman talagang isip, ano? Kung hindi mo ginamit ang utak mo, pakibigay mo na lang iyan sa taong nangangailangan yan. Nang gagalaiti sa galit si Zack, marami na siyang kahihiyang tiniis sa araw na iyon, sa puntong nakalimutan na niya ang mga pagkakataong nagdusa siya ng dahil kay Harvey. Bago pa lumapag ang kamao ni Zack sa mukha ni Harvey, sinipa na siya ni Harvey sa kanyang tiyan. Umatras si Zack ng ilang hakbang at bumagsak sa lupa. Aray ko, ang tiyan ko, ang sakit, hayop ka talaga Harvey, ang kapal mo. Naglakad si Senior Zimmer na may malamig na ekspresyon. Mabuting pang umuwi ka na ngayon. Kung hindi mo ako bibigyang ng paliwanag para sa nangyari ngayong araw na ito. Permanente kayong mawawala ni Mandy sa bahay, hinayupak ka.